So, what's up mga Lodi Cakes? It's Mentor Neil and dito sa video natin for today is papakita ko sa inyo yung bago nating setup, no? So, itong nakikita nyo ngayon is basement, no? So, itong bagong bahay namin na to, yung nilipatan is hindi sa amin. So, nire-rent namin to and soon minamanifest ko na magkakabahay kami, na magkakaroon kami ng sariling bahay. Pero for now, pag-usapan muna natin ang present. So, dito sa nilipatan namin mga Lodi Cakes, no? Ako yung pumasok dito sa basement, kasama ko yung kapatid ko. And dalawa yung kwarto dito. So, meron dalawang kwarto, merong sariling banyo. And itong basement to napakaganda, no? So, the reason why ito yung napili namin, kasi talagang kababaan yung ganun, makikita nyo na sobrang linis tingnan. And maganda yung lights, no? So, ang lights na ginamit nila dito is LED. And wala siyang kagamit-gamit. That's why naisip ko na kagad kung ano yung magiging setup natin dito. So, yun, nakita nyo yung cabinet ngayon natin, no? Yan yung galing sa IKEA, no? Yung bookshelf case na meron siyang kasya up to 60 inches na TV, no? Makikita nyo na nilagay ko dito yung mga gamit ko, nilagay ko yung mga display, no? Nilagay ko yung luma kong PS4 and yung mga figurines ko. Itong mga anime figures, hindi lang anime pero marami pa yung mga cartoons, anything, Marvel, lahat ng mga gusto ko. Soon madadagdagan yan. And yung mga nakikita nyo ngayon, hindi naman mamahalin yung mga yan. Sa totoo lang galing pang Shopee yan. Kaya ang importante is ang ganda nilang tingnan kapag pinagsama-sama sila. Makikita nyo din na meron itong Game Over galing din Shopee yan. And ito yung binigay ng asawa ko, yung 1,000 subscribers na play button na pinrint lang. Pero sobrang saya ko nung natanggap ko yung 1,000 subscribers na yan. Yan yung pinakauna kong achievement na nagawa ko sa YouTube na sabi ko, kakayanin ko to. So soon, yung 1,000 na yan, madadagdagan yan ng 2 0. Now, kung makikita nyo, meron tayong TV dito and meron akong kwento dyan sa TV na yan. So yung Samsung na yan, no, binili ko yan sa marketplace sa Facebook. So, halaga niyan is around $90 Canadian, no? Wala siyang issue, no? Wala siyang damage or anything exterior. So, smart TV siya. Noong una hindi ko alam na smart TV pero sabi ko I don't care. Kasi ang gagamitin ko dito is yung PS5 ng kapatid ko. So, nilagay namin yung PS5 dito para kung anytime na gusto niya maglaro, hindi na niya kailangan na makigulo sa taas, sa sala. And sa taas kasi sila mama tsaka yung dalawa ko pang kapatid. Ayun, nandito yung PS5 and sabi ko gagamitin ko yung PS5 na para siyang smart TV. Dito kami manonood ng Netflix, dito na rin kami maglalaro. And yun nga, ang problema kasi dito sa Samsung na binili ko na TV, 55 inches to, may pagkaluma na siya, no? I think around 2011-13 pa to, 2014. Pero naggumagana pa, ang ganda ng graphics niya, ang ganda ng coloring niya. Ayun, so far sobrang sulit ng $90. So nabili ko yan sa magjawata na Pilipino. And sabi nila is dalawa na yung TV nila and maglilipat na daw kasi sila, so hindi na nila gustong magbuhat ng maraming gamit. So that's why gusto na nila kagad mawala yung TV na yan. That's why dito sa Canada, sobrang daming mga second hand na gamit dito na pwede nyong mabili na ang dahilan is gusto na nilang mawala or sa English to get rid of it. So gusto na nilang maalis yung mga gamit na yun ng mabilisan kasi ayaw na nilang marami pang gamit. So nakakuha ako dyan ng discounted price para sa ganyang kalaking TV. Next, kung makikita nyo is meron pa ako mga space sa ilalim na pwede kong lagyan. Yung mga paintings, dati galing pa yan sa lumang bahay. So, nilagay ko lang yan temporarily. Baka palitan ko din kapag nakita ko na mas better. So far, yun lang yung sa cabinet. So, ito namang makikita nyo ngayon, yung inuupuan ko ngayon. So, meron tayong mga true pillows na binili ko din second hand. Syempre, nilabhan ko to. Nabili ko naman siya sa Value Village. So, alam ng mga taga-Canada yan, yung Value Village is parang mga second hand na gamit. Parang ukay. So, nilabhan ko yung mga punda ng mga yan. No, andito lahat. And itong upuan na to is sa amin talaga. Galing pa yan sa lumang bahay. So, ang ginawa is binigay sa akin to ni mama. Nilagay namin to sa baba. And bumili siya ng bago sa taas. So, itong L-seat to, no? Sofa L siya. And pwede siyang maging higaan. So, most of the time, mahilig kasi ako matulog sa sala kapag nanonood ako, naglalaro ako. And kasama ko yung makulit na to nasa likod ko. Tingnan naman, ang kulit-kulit. Ito yung upuan ko. So far, comfy naman siya. Medyo may sira na siya sa part na to. Parang medyo lumulubog.
Pero, not bad, diba? Wala man akong ginastos. Meron tayong sofa dito. So, isa din to sa mga makikita yung view na kapag nag-record ako tulad ngayon, ganyan. And itong nasa harap ko is itong coffee table. Binigay ni Papa. Galing din sa IKEA. I think luma na rin to kasi makikita niya may mga gasgas na. And binigay din. So, why not, di ba? Pag binibigay, tanggapin. Blessings yan. Ayun, nandyan lang. Nilagay ko dyan. Napakaganda ng coffee table na to. And at least hindi ka na mahirapan pag gusto mo manood dito, maglaro. Pwede mo lagay yung inumin mo dyan. Pag nag-shot kayo ng kaibigan mo dyan, maglalaro, dyan mo lalagay. Punta tayo sa PC setup ko, no? So sa PC setup ko, so yung mga nakaraang buwan, or yung actually pinakauna kong videos, lahat ng nasa YouTube old videos ko, gamit ko doon is laptop. Yung laptop na yun is parang vinirus na. And 2018 ko pa binili, 2019 actually. Di ko alam, 2019 ganun. So binili ko yun. And medyo kalumaan na yung specs, kaya siguro bumagal na or nagka-virus kasi nagda-download ako ng mga pirated games. And alam naman natin na prone sa virus yung mga ganun kapag nagda-download ka sa mga unknown websites, and I think na virus yun. So medyo bumagal na siya. That time nahirapan na ako mag-edit, nahirapan na ako mag-record ng mga videos. So nakabili ako ng isang PC. So hindi ako maalam sa PC mga lods. Hindi ko binild yan. Marketplace din yan as in. So marketplace yan. Yung may-ari ng PC na yan is Asian siya, hindi ko alam ng klaseng Asian, pero nang nakita ko siya, napakalinis ng gawa niya. So yung cable management, talagang hindi magulo yung pagka-setup niya. Nagustuhan ko siya. At the same time, tinanong ko din yung mga kaibigan ko na marunong sa PC, okay na daw yan pang gaming. Hindi naman high-end gaming kailangan ko kasi sa PS5 ako naglalaro ng mga offline games. Sa online games, mga Valorant, League, kahit anong online games, and dyan ako naglalaro sa PC na yan, and hindi ko kailangan ng sobrang taas na PC spec. Minsan mag-stream ako tulad ng mga trading, no? So dyan ko ginagawa lahat yung editing, streaming, lahat, no? And so far so good, hindi ako nahihirapan dyan, sobrang smooth lahat. Tapos yun, importante, yun nga, meron akong magandang PC, no? And ang ginagamit kong monitor is currently yan yung pinakamatagal na monitor ginamit ko, which is MSI 24, no? G24 optic series. So yan, 24 inches yan. And naglo-look forward ako na bumili ng isa pang monitor, which is gagawin ko primary display, which is ang size is around 27 or 31. Pinaka gusto ko talaga is 31, and probably MSI din. Hindi ko kailangan din yung napakamahal na monitor, no? Importante is yun nga, makapaglaro ako ng maayos and makapag-edit ako ng maayos para makita ko yung quality ng mga videos na ginagawa natin. And ayun, para, diba, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng best quality dito sa video, sa channel natin na to. So makikita nyo yan, wala pa masyadong display, and yung ginagamit ko is yung basic na Acer mouse, yung K60 yata to na keyboard na galing din sa mga Shopee, ganyan. So far, wala naman ako problema sa mga ganyan. Kung papalarin, kung ma-sponsoran tayo ng mga accessories ng PC, then that's good, di ba? So ito yung pinaka-best na nabili ko is yung table. So yung table na to, nakita ko kasi sa mga YouTuber na napapanood ko and other reels na yung table nila is nagkakaroon ng adjustment sa height. So kapag isa kasi na naranasan ko during nag-edit ako, lalo na kapag matagal yung edit, is masakit sa puwet. Pero ayun nga, kasi tawag dito, is hindi rin maganda yung chair ko, paka-cheap ng chair ko. Papalitan ko rin yan soon, and bala ko is ergonomics na. Syempre tumatanda na tayo, wala na tayo sa mga gaming chair na yung Secret Lab na yan. Pero kung syempre, kung sponsor na tayo yung Secret Lab, di ba? Why not? Pero yun nga, binili ko tong table na to kasi pag gusto kong tumayo habang nag-edit, pwede ko lang siyang pindutin. Okay? Hindi yan yung nakikita yung typical na merong preset na kung saan yung pipindutin nyo na lang automatic na siyang pupunta sa height level na yun. So ano din yun, medyo may pagkamahal din nun, and sabi ko nga, hindi ko pa kailangan ganun. Hanggat maaari hindi ako nagiging magastos mga lods. So ginagawa ko dito is magtipid, makapag-ipon, and kapag may mga kailangan or may mga wants, at least doon ko na siya mabibili, no? Kung hindi naman talaga kakayanin or hindi pa kaya din, huwag niyong bilhin.
rin. So, ayun, importante is nakapag-edit pa naman ako ng maayos and yun, nakatulong siya. Bibili din ako ng mga Alex drawers from IKEA, lalagay ko yan sa gilid. Currently, ang speaker ko din is yung Edifier and luma na rin yan. So, okay pa naman yung tunog, pero at least kung makikita nyo yung buong basement natin is comfortable ako dito. So, komportable ako dito pumuesto, mag-edit, manood, maglaro, and yung kagandahan dito is, yun nga, para kami nakaseparate kay mama. So, kung nagtataka kayo sa mga hindi nakakalam, bakit basement? So, dito sa Canada, mga lodi, isang basement, isa sa pinakasikat na house layout yan. Kasi nung unang mga lodi cakes, hindi uso yung second floor noon. Gawa ng ginagawa nila, instead na magkakaroon ng second floor sa taas, ginagawa nila is gagawa sila ng sub-level 1, which is dun sa baba na yun, dun na rin nila ilalagay yung mga furnace, yung mga tangke ng tubig. Andito lahat ng electricity. And dito kasi mga lods, kapag nasa basement ka, malamig, no? So, hindi naman sobrang lamig, pero sa summer, para kang naka-aircon dito, which is good. Yeah, so hindi ko napapahabain pa. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. And welcome sa bago nating kuweba. So, soon, kisama kayo sa mga makaka-witness ng pagbabago dito sa basement na to. Hindi ko siya gagawing hindi ko yung talagang fully renovated. So, lang is yung mga design, try kong i-match yung mga design ng decorations sa kulay ng lugar natin. Ito, ayan yung makulit nating doggy. Lagi nagpaglaro. Ito yung isa. Ito naman, mabait to. Nakikinig, no? Mabait na doggy. Nating sa camera. Hindi.